Si Nikola Jokic merong 18 free throws sa game ng Golden State versus Denver Nuggets. 26 points, 14 rebounds at 8 assists. Majority ng points ni Jokic galing sa free throw area. Off day pa nga itong si Jokic at parang may hangover pa sa Christmas Eve. 4 out of 12 mula sa field. Ang nagbabantay pa sa kanya noon, combination ni Looney at ni Trayce Jackson-Davis. Si Jamal Murray naman meron 28 points sa game para matapos ang winning streak ng Golden State at tuloy-tuloy pa rin yung sa Denver Nuggets. Nasa 5 na ngayon. After ng game, nagreklamo si Coach Steve Kerr habang nasa post-game interview dahil yun sa mga tawag ng referee at yung mga fouls na binibigay sa kanila. Ang binanggit kasi doon ni Coach Steve Kerr, legislative defense. Susunod lang ang referee kung ano ang nasa rule. Ang NBA hindi gagawa ng paraan yon. Pakaagatin lang ng isang player ang mga official para magkaroon ng call. Tulad nung kay Steph kanina na binabantayan ni Jokic. Nung nag-step back itong si Steph, merong kasing extended arm. Tumama yon kay Jokic pero hindi mo alam kung may puwersa or hindi. Base kay Richard Jefferson na isa sa mga commentator ng game, nag-flop doon si Jokic at naibenta niya yung call. Base kasi sa rule, foul yun or offensive foul dahil sa extended arm. Yung mga fans kanina napakomment na lang na ganun pala kalakas si Steph para maitulak itong si Jokic. Yung isa pa doon nung sumundot si Steph sa passing lane ni Jokic at may contact naman, may bangga mula kay Steph, natawagan din ng foul yun. Ang naging reklamo kasi ni Coach Steve Kerr, hindi na situational binabase yung mga foul ngayon, kundi kung paano tinuro or ano ang rule sa NBA pagdating sa foul. Marami na rin matatalinong player sa NBA ngayon tulad ni Jokic na kayang ibenta sa mga official ang ganong play. May isang play pa kanina doon si Jokic na siya nagbababa ng bola, ang nakabantay sa kanya noon si Jackson-Davis. Naka-lateral movement lang naman itong si Davis, bumangga si Jokic, natawagan din ng foul yun. May rule din kasing nilagay dati talaga na inalis ng mga official yung non-basketball move. Kaya base din kay Coach Steve Kerr kung gano'n na magiging tawag, tatama din na din kasi manood talaga sa second half. Base naman kay Jamal Murray, marami talagang nakuhang foul si Jokic kasi binabangga talaga siya sa loob. Mahirap din naman tawagan yung mga ganong play. Hindi naman kasi talaga bago yun sa NBA dahil marami namang miscall ang nangyayari dati pa. Hindi rin naman na ibabalik yun or nare-review. Sa Lakers versus Boston naman, tinira di umano ni Scott Foster ang Lakers pati itong si LeBron. Sa isang pass break play, hinabol ni LeBron itong si Jason Tatum. Napalpal ni LeBron mula sa likod itong si Tatum pero tinawagan ng foul. So hindi doon sa block ni LeBron ako nabilib doon sa takbo niya dahil galing siya sa injury prior sa play na yon. Pinareview ng Lakers ang naging block ni LeBron at kung meron talagang foul. Nakita naman na bola yung tinamaan ni LeBron doon. Successful yung challenge ng Lakers. Ang nag-announce doon, si Scott Foster. Nagsigawan pa yung mga fans dahil ang ginawa lang naman nila, nilipat nila yung foul kay Taurean Prince na di umano nawala yung bola sa kamay ni Tatum dahil natamaan ni Prince yung braso. So may dampi naman ang kamay ni Prince sa braso ni Tatum. Ito yung sinasabi kanina ni Coach Steve Kerr na susunod lang sa rule yung mga referee. Makikita din naman na nawala yung grip ni Tatum sa bola ng bahagya. Kaya parang nabitawan niya ng konti. Saka mautak din yung mga referee dahil hindi macha-challenge ng Lakers yung call dito kay Taurean Prince dahil nga tumawag na sila nung first quarter ng challenge, ikalawa nung second quarter. 2 free throws ang binigay nila kay Tatum. Nung second quarter din, nagkaroon ng injury si LeBron at si Jaylen Brown. Sa slow motion kasi na yun, natuhod ni LeBron si Brown sa likod. Yung kay LeBron, alanganin yung pagbagsak ng paa niya. Parang kaliwang paa yung merong injury talaga dito kay LeBron. Nakalaro pa rin naman yung dalawa. Panalo pa rin ang Boston 126-115. Usual lineup ang ginamit ng Lakers sa starting unit nila katulad nung nakaraan. 40 points, 14 rebounds para kay Anthony Davis, si LeBron 16 points at 9 rebounds na may kasamang 8 assists. Sa Boston naman si Jason Tatum 25 points, 8 rebounds at 7 assists, si Porzingis 28 at 11. Bukod sa rival yung dalawang teams na yon, battle for first 5 din kasi yung Celtics at Lakers. Dahil yung Boston ang merong worst second unit sa NBA ngayon, ang Lakers naman experimental yung first 5 nila. Dalawang sunod na rin na games na masama ang laro ni Austin Reeves kasama si D'Angelo sa second unit. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.